kailangan natin gawin ngayon, yung engagement sa baba. Kasi gusto nga natin tulungan sa mga farmer, pero ang supply naman ng ating gobyerno ay yung ating at meron din silang sariling resource, silang revenue. At yung mga kakulangan ng DA, pwede siguro gawin na lang natin para i-limitin yung ating susunod. So after this meeting, we just get all those insights, yung mga nagbigay ng comment, gawin natin parang sampling. Meron nga siguro tayo. Doon sa mga kasi nangingi naman yung mga proposals for the mga vendors. Ano yung pinakamaraming proposals doon? Anong klase yung proposal? Typical na hinihingi talaga ng mga mayor sa atin yung farm to market, which is valid kasi nga yung connectivity ng productive areas sa market. Pero mga area na hindi nabubuo, hindi naging malago dahil wala pong connection sa market. Kaya typical yan na hinihingi. Pero maraming mayors pa rin naghihingi ng mga post office. At yung pangatawang typical na hinihingi. Ito mataas na nyo. Kanina pa inabang sa iyo na yung udyok kasi mababang kalindahan palay. Tayo ba natin magsolusyon? Actually, ang isang issue na kailangan natin i-address talaga yung market information system na konektado sa production data. Kasi pagka klaro na alam natin yung market configuration, pwedeng gawin yan region by region or province by province. Yun yung position yan. Ngayon, pagka klaro sa isang area, hindi naman talaga sila nakaka-produce ng bigas. So, pwedeng i-match doon sa area na awat ng bigas. Halimbawa, talong. May mga area na sobrang kami ng pero may mga area na kulang. Katulad ng isang halimbawa dyan, yung mangga sa may bandang region po, nagsuko po yung production. Ngayon, may mga area na hindi nakaka-produce ng mangga. Kaya, yung market information system connected dun sa production data, in between yung logistics issue, baka nga po may teaching na pwedeng magawa. This will be some tedious and complicated exercise, but we have to do it. Kasi nga po, kung naayos po natin yung market information system natin at yung production data, makita natin yung mga crops at doon yung intervention na siguro natin solusyon. Ang Pangulo na po mismo nagsabi na pwede mag-import ng fertilizer. Pero paano sasabi mo nila ba? Actually, I don't think that the President will say in a candid manner. Probably there's something in his mind that just cropped up. That is needed. That might be important. But based on what we now look forward to, mga 3 years review, yung commercialization ng organic fertilizer. Kasi nga po hindi po siya nasa level na readily available. Hindi katulad ng synthetic fertilizer. Pumunta ka sa farm supply store, kagad-agad mabili mo. Pero pag organic, hindi mo gusto na bibili yan. Ang unang approach natin talaga is on-site production of organic fertilizer. Pero kailangan pa rin natin ng commercial production. Lalo na pag inigtingan natin yung kampanya sa balanced fertilization. Dahil yun yung pagtapat natin. Kung may synthetic ka, pwedeng haluan ng sa higher range ng crop management, baka pwedeng organic fertilizer. So, yung ganung scenario, kailangan talaga ng commercial production ng organic fertilizer. At yun nga yung nakakalungkot kung mangyayari pa yun, na mag-import na naman tayo ng organic, hindi na po dapat. Tama po yung sabi ng isang mayor dyan, punto siya na manlulumo siya kung mag-import pa tayo niyan. So sana magawa natin ng paraan, program ng maayos para hindi na po kailangan tayo mag-import ng isa na namang aspeto ng input na kailangan natin sa ating pagsasama. You said there's a looming La Nina, and I understand kailangan natin bumangon sa epekto ng El Nino. Yeah.
Actually, handa yung ating agency, manage yan, na project yung mga senaryo, ano kaya mangyari, gusto ng mga ulan, may mga area na bahain, meron na mga area na yung mga lalo na yung mga irrigated area kailangan protektahan po natin kasi yun yung main part of our production for rice. And then yung mga area na yung drainage systems hindi pong maayos, yan yung kailangan natin ipanawagan sa mga provincial local government units na ngayon pa lang magmamapping na at mag-i-engage na tayo sa PLGU level. Kasi yun yung mas appropriate na level na makita natin anong pwedeng gawin para ma-anticipate natin yung effect ng La Nina. Sir, sabi niyo kanina may mga agrikultura katulad ng mangga, kanina yung kalabasa, mga nabulok, ikinapong, dalawang umagang muna. Sa ngayon po, kung meron man na naka-stock pa, paano mo po makagapan at paano mo siya may ibababa sa market? Ang unang approach talaga is education. Let's educate our farmers how they gonna manage. Kasi may mga stage kasi yung ating crop. Katulad yung mga madaling maglok, mga kamatis, iba pang klaseng prutas. Immediately, kung alam lang sana ng farmer, kasi kahit nga sa household, kahit sabihin mo 1,000 square meter ng halimbawa 1,000 kilo ng tula, pwede mo kagad gawing i-preserve yan. Pero kailangan mo ng freezer para ma-preserve, para maging juice, para ma-distribute mo. At baka nga meron pang ibang mga processors, kailangan nila yung mangga, pwedeng gawing mango jam. Simple lang naman yan, konting luto-luto. Pero pag hindi po natin na-educate na maayos yung ating mga farmer, ang akala nila frustrated agad. Nangyari na po yan sa isang bayan, nag-awas yung gulay, hindi nila nailabas. Ang nangyari dahil sa discourage siya, hindi na siya nagtanim ulit ng gulay at sumunod na season, kulang na naman ang gulay. Yung ganong senaryo, typical, unang-una, yung mga farmers natin, dapat lagi silang alalayan ng ating mga institutions. Well, probably DA should have some way of assisting, educating the farmers also. Yung mga processing of mga madaling mabulok, yung mga ganong klaseng commodity, kailangan matindi ang kaalaman. Simple lang, kung sa bahay, minsan nga ako mismo namimili ako dyan sa Commonwealth Market. Pag umabot ng 10 pesos yan, kahit 20 kilos kaya bibilin ko. At nilulumot ko yan, niluluto ng partial at nilalagay sa freezer. Kaya unti-unti mong magagamit. Marami kang pwedeng lutuin na pwede mong magamit yung ginawa mo para tomato paste. So ganun lang po yun. Pero that education gap is, I think at the moment, we haven't addressed it yet. To what extent our farmers have the capacity to appreciate next level of handling their commodity, processing them into something else. Kaya challenging yan. I don't know, ang access natin sa online media, sa YouTube, at yung ating Agricultural Training Institute, in coordination with our High Value Crops Program, baka pwedeng mag-come up with a massive information campaign on commodities that are perishable. Alright. Thank you so much. Thank you, sir. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, sir. And finally po, to give these closing remarks, may we call one po the Undersecretary for the Bangsamoro region of Muslim Mindanao, also the Director of Halal Food Industry Development Program, and the National Focal Person of Payapa at Masaganang Pamayanan or Pamana Program, Undersecretary Zamzamin L. Ampatuan. Okay lang buhay pa ba tayo? Ang marami pagkatanungan na hindi natin na ilatan, pero okay lang yan. At
nagsisimula pa lang tayo mag-usap. Una yung aking pasalamat kay Yusek Ching. Actually, siya talaga yung lagi madali kong hatakin. Pero actually, I just would like to explain to you that this gathering of mayors, I would say select mayors, piling-pili ko dahil ito yung mga talagang gustong mag-responde sa Department of Agriculture. Nagsimula ito na may mga pumupunta sa opisina ko, hindi naman talaga maiwasan yan. Pagka public official ka, may mga kilala ka, may mga network, may connection, may gustong magsabi, may gustong pumunta ng DA. Ako naman, ang attitude ko talaga, pag mayor, talagang gusto kong makausap, gusto kong magpuntahan, gusto makipagmarites pa nga eh. Anong itsura ng politika natin? Parang wala ganung issue kasi actually, hindi naman ako naninibago sa mga mayor. Dahil mayor naman talaga ako eh. I was mayor of my hometown. Maliit na bayan, Radyaboyan. Isang hindi kilalang bayan. At yung term ko ngayon sa DA ay kalahati nung last term ko po. Dahil December 16, 2019 ako pumalas bilang mayor. Yung last term ko, 6 na buwan lang kong sinervisyo ko. Dahil nag-desisyon na ako, bumalik ako sa career post ko na dati kong iniwan. Sabi ko nga, habang may pagkakataon pa, medyo malakas pa yung tuhod ko, balik na lang sa national. Dami naman pwede doon sa mga kamag-anak ko magbatwa na maging mayor. Tatlo rin yun eh. So, I decided to leave my third term. So, from then on, yung kalahati, hanggang ngayon, nandito pa ako. Hindi natapos yung term ko. I probably will retire by age of 65, which is mandatory naman talaga. Kaya yung mga mayor na sumusulat, yung mga mayor na tumatawag, yung mga mayor na pinapakilala sa akin, katulad ni Sam, sabi niya, partner, baka pwedeng bumisita sa iyo si Mayor So-and-so. Itong si Roel naman, gano'n din. Ang daming mga kaibigang mayor, ang daming pwedeng makausap. Sabi ko, okay naman yun, pakinggan natin. Pero hindi naman pwedeng isa-isa, di ba? So, I suggested, why don't we go to meet the secretary? Buo tayo. Saka marinig natin ano bang direction ng ating boss sa agrikultura. I informed the secretary about this, that a couple of mayors, probably mainly Luzon, and some of them would be, of course, my own region farm, can we meet with you, sir? Sabi niya, I would like to refer you to Yusek Jerome Oliveros, yung Yusek for special concerns namin. Sabi niya, mas bagay doon eh. So, I talked to Yusek Jerome, medyo nagkaroon lang ng complication ng schedule dahil ang akala ni Yusek Jerome kahapon na eh. Pero even kahit natuloy yung kahapon, kung yun na nga talagang schedule, pero talagang meron siyang schedule. Kaya nagpapamanito ako sa inyo, in behalf of the secretary, gustong-gusto ni secretary, nakausap din kayo. Si secretary naman practical ng tao yan eh. Katulad din yung mga mayor. Katulad ko na mayor na nandito sa DA. We have practical ideas about agriculture. We are not as sophisticated as scientists, technocrats, whoever there is who have bright ideas about agriculture. Pareho po tayo, level head po tayong lahat. Mayor, our secretary is a businessman. He had succeeded in the fishing industry. Kaya typical pag businessman yan, right, may sasabihin at may alam ka agad. Mas magaling yung common sense ng mga ganong klase. Katulad din yung mga mayor. So, our discussion today will help us. Sabi ko nga, dapat yung mga banner program, yung mga bureaus natin, maglalangkang, sabihin sa inyo, parang menu pa na pwede kayong pumili. Ano kaya priority ko dito?
sinabi nga ni Yusek Ching, maliit lang naman talagang pwede namin ma-deliver, lalo na sa FMR. I don't know if it can reach 18 billion, but even if it's 100 billion, even if it is 200 billion, it will not be enough. Kaya spread tayo. Pag nakita mo at inaral ninyo, yung mga ginagawa ng lahat ng agency ng DA, pagka po may mapili kayo na tamang-tama at angkop sa inyong pangangailangan, set aside mo na yung FMR, ibigay nyo sa amin yung proposal at meron namang criteria, meron proseso, at makausap din natin yung responsible. Ang responsible ngayon sa FMR office natin, si Director Agudir, at ang nag-oversee ng FMR ngayon, si Yusek Oliveros. Probably kilala niyo rin siya dahil nagsisirculate din siya sa politika, dating staff ni Senator Bong Revilla po. Kaya alam ko na probably that connection will allow us better level-headed engaging with the LGU. Kasi hindi po mabubuo ang food security goals ng ating mahal na Presidente kung hindi po kayo katuwa. Kayong nakakaalam eh. Katulad ng sinabi ni Mayor Munta kanina, di ba sabi niya, ganito, gano'n. Daming issue. Kayo ang nakakaalam. Who would know better? Not even DA would know better. No. Sabi nga ni Yusek Ching kanina, kapatid, babaan natin ito, doon tayo sa RFO magkipag-usap. Okay. Kasi nga po, yung engagement sa LGU is half of what we can do. Kalahati po. Kung tingnan niyo po yung kabuuan ng budget ng DA, kung i-spread mo sa lahat ng commodity, ang hirap pong i-manage yan. Hindi po talagang mabubuo. Pero, yung konti na meron tayo, if we do it right, I am very sure we can do it. Alam po ba niyo, sa konsepto ngayon, yung ginagawa ng DA, simple lang naman. Science-based. Ano yung science-based ng DA? Siyempre, tamang binhi. Seeds po na good quality at malago kung mamunga. Diba? Yun yung science. Okay lang yun. Pag-aralin mo lang maayos kung ano ka klaseng binhi. E di, itanggalin mo na lang. The rest is in the hands of the farmers. Yung gawa ng DA, fertilizer. Ngayon, nagpo-promote ang DA ng balanced fertilization dahil gusto nating bawasan yung dependency sa synthetic fertilizer. 100% imported po yan. E lahat halos ng commodity ay kumakain po ng synthetic fertilizer. Hindi pong tutubo ng maayos ang palay, ang mais, kung anong tanim natin yan, pati nga po yung mga gulay natin. We have to import it. So there has to be a way to address it. Katulad po ng issue kanina, Mayor, yung isang kapatid ko na Mayor dyan, sabi niya, yung fertilizer, parang gusto nang iangkat pati organic fertilizer. Opo. Kami mismo, ako mismo sa as chair of the National Organic Fertilizer Board, I will do my best to stop it. Wag na po. Tama po yung sabi. Hindi na po kailangan ng mapangkat ng organic fertilizer. Pag may nakita po akong imported na organic fertilizer, nanlulumo po. Tama po. Pareho tayo ng gut feel. Ayaw po natin na dadagdagan na naman ang ating dependency. Yung balanced fertilization natin, ano pong mangyayari? Pag pati ba naman organic na kaya natin gawin, ay hindi natin gagawin. May effort po. May effort po. Sabi nga nung isang staff namin sa NOAA, meron po tayong composting facility for biodegradable waste material. Siguro, I don't know if it has been for 3 years now. We're giving it out to LGU. Baka nga hindi kayo naka-access at kung may pangarap kayo na ipunin yung mga basura po ninyo, yung mga biodegradable, magsulat po kayo sa amin. Kung hindi man namin kayang ibigay itong year, next year ibibigay namin. Pero may challenge po yan. Kasi po, ang effectiveness, efficiency ng CFWWN, hindi po 100% na nangyari. 70% kami. Karamihan po ay bumagsak. Katulad din nung nangyari nung ilang taon na. Ngayon siguro mga 15 years ago that happened.
daming pinamigay ng RPC. Hindi po gumana, naging mga white elephant. Ayaw na po namin maulit po yun sa ilalim ni Pangulong BBM. Ayaw namin ng mga white elephant. Kaya, para hindi maging white elephant, mag-engage po kami sa kanya. Sa anong paraan po? Because there are concerns which DA cannot do. Very serious concern. How do we manage these facilities that these farmers is efficient in running them as an enterprise? Pag nagbigay po tayo ng composting facility, ewan po, umabot ka ng 1.8 million po yan, maliit lang po yan. Pero oras naman na gumana, kung may palengke po kayo, at meron pang ibang mga waste material, pag naipon po natin, baka nga po, mga 100, 200 hectare, malilibre na po ninyo ng organic fertilizer. Tutulong po kami sa technology, pagtuturo ng farmer. At baka po, meron pa tayong mga ibang mga ma-access na mga expertise para mag-organic tayo. Ano pwedeng i-organic? Vegetable is the most easy to do organic. Kasi yan yung madaling patubuin at lagi mo naalagaan. Kasi typical naman, pag vegetable, araw-araw nandiyan ka, tumitingin at ayos ba yung tubo ng gulay na yan. So, baka nga, yun yung isang commodity, yun isang aspect ng ating nutrition, ng ating pagkain na pwede po maging organic. Paramihin po natin yung composting facility na yan. At kayo po ang mag-aalaga. Magdisenyo po tayo ng isang business plan para po magkagawa ng organic fertilizer na well prepared. Tama yung mga proseso at high quality. Alam nyo ba, ang sasabihin ng quality ng organic fertilizer? Japan pa rin po. Pumapangalawa lang po ang Europe sa quality ng organic fertilizer. Gayahin po natin. Yung CFWPM na yan, kung tulong po kayo na maayos, mag-set up tayo at ipapackage po natin na katulad ng ginagawa ng Japan. Kung hindi natin kaya ng Japan, tapatan na lang natin ang India, which is exporting organic fertilizer. We can do that. Pero tamang enterprise system. Yan ay nasa power po ninyo ng mga mayor. Meron po tayong power na mag-create ng mga enterprise system, pati mga korporasyon. Yun yung pwede kayong tumulong. Kasi nga po, pag mamimigay po tayo sa DA, ano nabibigay natin? Kumplituhin na lang natin. Sabihin natin, yung seeds, yung fertilizer, may makinarya, under asset, kung rice kayo po, ang lalaki po ng rice processing system na kaya pong magservisyo ng 1,000 hectares sa isang RPS2. Ang takin po ba ninyo? Kasi 68 million ang presyo nun. O di po ibigay po namin sa inyo. Kayo magpatakot. Gawa kayo ng building. At kapitalan po ninyo. Sa isang system ng RPS2 na kaya magservisyo po ng 1,000 hectare, magkakapital kayo ng more or less 200 million. Magiging successful po. Bakit? Dahil modern system, meron po siyang sorting at ang lalabas po, premium milk rice. At may butal po yung mga broken rice na pwedeng gawing rice flour. At yung rice bran po niya, pwedeng ipabili as rice bran dagdag na ingredient po para po sa animal feeds. Kaya tatlong produkto kagad ang produce natin. Makatulong ang NFA sa inyo para pa bilhin yung palay at ipoproseso po. Pero gawa kayo ng isang negosyo ng munisipyo. Ay yung kakulangan, paano natin mapunan yun? Yung building, yung ground development. Pwede po kayo sa PRDP po hanggang 500 million. At kung kukulangin pa po yan, pwede po tayo mangutang sa land bank at ibabackup po tayo ng ASEP. So yung packaging po niyan, dyan po namin binibigay ang responsibilidad sa inyo. Sa social prep pala, halimbawa nag-consolidate ka ng 500 hectare na. Kasi hindi ako boto sa maliliit na consolidation pag rice at corn. Itong dalawang commodity dapat maliit natin nasa 500 hectare. Nasa 1,000 hectare. At hindi na po dapat manual yan.
Okay lang sa gulayan, okay lang sa prutas, okay lang sa yung mga iba pang high value. Herbs, spices, maliliit po yan. Kahit tigka 5 hectare, 2 hectare, maliit na po sa mga sibuyas at bawang. At yung iba pang mga herbs natin, mga pampalasa sa mga pagkain natin. Pero sa rice and corn, hanggang ngayon 1 hectare pa rin tayo. Kahit anong kamatayan po, kahit darating na si Jesus Christ, hindi po tayo pa-delivery sa import dependency. The President doesn't want that to happen. Pero talamak po, malalim ang problema sa agrikultura. Hindi po nangyari ito since 1 year ago, 2 years ago. Nangyari po ito mga 30, 40, 50 years ago. Kaya, ang pagtutulungan natin, kailangan i-frame natin ng maayos. Kasi kung hindi natin katuwang ang mga LGU, patuloy po yung mangyayari, tingin-tingin po ang bigay namin. Magbibigay kami ng seeds, walay doon sa fertilizer. At yung nabigyan ng fertilizer, ang agri-implements na doon sa kabila. Ano mangyari? Wala pong consolidation na mangyayari pag ganyan po. At pati yung credit natin, meron RFFA tayo na 5,000 pesos kada farmer, libre na po yun. At yung sure rate na 25,000. At yung anyo na hanggang 5 million. At yung iba pang pwedeng ipamigay ng ibang credit facility ng gobyerno, katulad ng Small Business Guarantee Fund, na pwedeng mag-venture capital kasama po ang LGU, kasama po mga munisipyo. Ipapackage po natin ng maayos. Dahil oras na hindi natin ginawa yung consolidation, yung synchronization, yung clustering ng rice, corn, pati yung soybean, nalista nga po nung high value crops, kasama po yan sa basic requirements sa ating livestock. Pag hindi po natin ginawa, habang buhay po tayo nagkalugmok. At magiging alipin tayo ng dayuhan dahil pati pagkain natin, import natin sa itong bansa. We can do this together. That's very important mindset that we have to have now. We should engage with the LGU. Wala pong dapat ibigay ang DA na hindi po kausap ng maayos ang mga mayor at katulong yung probinsya. Dahil aayusin natin yung enterprise system. Dahil yun po yung sikreto para lumawak, lumabog ang ating agrikultura. So ang apila po natin in behalf, personally I would say in behalf of Secretary Kiko Laurel, we engage. We will work with you, mayors. And this is also what the President wants us to do. Gusto po niya maayos ang agrikultura. Maalala po niya, gusto talaga niya i-hands-on ang agrikultura. Pero sa puntong ito, we probably needed a new model, an innovation of the agricultural production system. Ayaw po ni Presidente ng importation. Hindi po totoo na Department of Importation ng DA. Hindi yun ang mindset. Pero, yung engagement natin sa baba ay kulang na kulang. Yun yung kailangan natin ayusin sa ngayon. Kaya, yung apila na nating Presidente, food security, and that can only happen if we do it with the local government units. It cannot happen if we do not do it with you. That's the assurance that this country's fate is just before our faces. So, sa puntong ito, masalamat po ako sa inyong kapwa po, Mayor, si Mayor Retralin, kausap ko na rin po ito, ng Alfonso Vista, si Mayor Florencio, ng Union, Mayor Archie, dan po si Mayor Archie, Mayor Clark, Mayor Dani, Mayor Gualberto, yan po siya. Thank you, Mayor. Mayor Nelson. Dito pa pa si Mayor Nelson. Kanina nandito yun. Si Mayor Bilmer. Thank you, Mayor Jimmy. Mayor Jimmy. Mayor Benigno. Mayor Romeo. Diyan siya. Mayor Flor. Kanina, Mayor, thank you for your inputs. Mayor Muhammad, kapatan Mayor ko eh. Bibigan
niya si Mayor Tony, successor ni Mayor Tony sa Lalo del Sur. Mayor Brian, yan po. Mayor Clark, Mayor Rosito, thank you, Mayor Carlito, thank you. Mayor Ado, Mayor Bentorito, thank you, Mayor Dolores, ma'am, nakita na tayo, thank you dun sa usa, binigyan nyo. Kung nag-process nun, ma'am, kung pumatay, nigutok ko ng maayos. Binigyan nyo talagang binigyan halaga, kapit ko yung mga balahibo gusto kong isip. Thank you, ma'am, sa usahan na binigyan nyo. Si Mayor Grandi, thank you. Mayor Khalid, nandito pa si Mayor. Makasay mo, ayos yun na. Si Mayor Pilisio, Mayor Rangito, sabi mo, kaya tayo pupunta ng Palanan. Mayor Tito, kaibigan po. Tapos si Mayor Nestor. At yung iba pang mga officials na nandito, yung mga representative, yung lahat ng mga munisipyo na pumunta. Alam ko po, marami kayong expectation sa DA. Kakayanin po natin yan kung magkatuwang tayo. Pwede na po natin gawin. Kahit 30% na mayabang namin sa agrikultura nyo. Huwag na magic na po yan. Basta lang nagkaintindihan tayo ng maayos. So in behalf of Secretary Kiko Laurel, I would say we thank you. Department of Agriculture will stand by you. And of course, we expect that you will stand with our President and our Secretary Kiko for us to achieve national food security. Thank you.